morning sa lahat. Before anything else, manalangin muna tayo. We thank you, Father. Come and take your place. Na ito, kami na naman ay pagbubulay-bulayan namin ng iyong salita. Bigyan mo kami ng sariling the spiritual understanding para maintindihan namin itong mga salita mo, Panginoon, at hindi masasayang ang oras ng bawat isa. I just come against any distraction. I come against it in the mighty name of Jesus, that let it be, O Lord. I pray, O Father, na nakafocus kaming lahat sa iyo lamang. We thank you, bless your word, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon ito na nabigyan na naman ako ng time para makapagbahagi ng salita ng Diyos. At ang sabi dito sa Matthew 4:17, from that time when Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Sabi niya sa Tagalog, pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. This is the word of God na hindi lang ngayon na mapapakinggan natin ito, but all the time we always hear about it, na itong mga nangyayari na sa mundo ngayon. We just, yung lindol dyan sa Pilipinas, kamakailan yon, sa, I think, Mindanao area, yung mga dito sa amin, dito sa North America, dito sa Northern Ontario, may mga wildfires na nangyayari, mga kung ano-ano dyan na nangyayari, itong mga magulo na gobyerno natin dyan sa Pilipinas, magulo na gobyerno ng mundo, yung pag-aatake ng mga ibang bansa sa Israel, ito ay nakasulat lahat sa Biblia. Na ito ay mangyayari ito, na itong mga sinyalis ng katapusan ng mundo. Ito ay iso masisikat lahat. Let you repent, for the kingdom of heaven is near. Ang text 2 ko ngayon is Acts 2, verse 38 to 41. Sabi dito, yan. Sa English yan, but I would like to read it in Tagalog. Sabi niya rito, dahil dito si Peter ay nasa harapan. Pumarap siya sa mga Hudyo ng mga kalangin niya. Dahil nga sa yung nagtataka ang mga Hudyo, bakit sabi nila na lasing daw sila dahil napuspos sila ng Holy Spirit, right? During the day of Pentecost dito sa Acts 2. But then, sumagot si Peter sa kanila na huwag kayong ganyan, ipinahiwatig niya, ipinahayag niya sa kanila kung paano ang ginawa nila, yung pagpapahirap kay Kristo na itong si Jesus, na pinahirapan nila ay siya ang He is the Lord, right? Kaya dito, nung naintindihan ng mga tao ang ipinahayag ni Peter, ano ang sabi nila? Ano ang gagawin namin? Sabi nila sa kanya, nang marinig yun ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Dito sa 37, kaya nagtanong sila kay Pedro ang kanyang mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sabi nila. Kaya sabi nila dito, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. 39. Sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsilapit sa Kanya. 40. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi at hiniling niya sa kanila.
iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa masamang henerasyon na ito. See? Sabi dito, maraming ihinayag si Peter, right? Marami siyang ihinayag. Katulad namin na nagtuturo ng Bible study, marami kaming ibinabahagi sa inyo, mga kapatid. Iba-iba ang bawat ano, pero isipin natin na lahat ito ay salita ng Diyos na nangungusap, hindi lang sa inyo, kahit sa amin na nagbabahagi ay kami rin ay sinasabihan ng Diyos. Lahat tayo rito, kaya ito yung ano nasabi niya na iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyon ito. We are in this generation ngayon. Ang henerasyon na ito, makikita natin pasama ng pasama, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Pero, alam natin na kung tayo'y nasa kay Kristo, siya ang He will be the one to look after us, right? Kaya sabi niya rito sa 38 na magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan. Ito ay importante sa ating lahat na masasabing Kristiyano. Tayo'y Kristiyano, tayo ay nananampalataya kay Jesus, pero marami pa rin sa araw-araw na ginawa ng Diyos, marami pa rin tayong pagkakasala. Kaya dapat lamang na tayo ay pagsisihan itong mga ito. Bagamat minsan, akala natin tayo'y nagsisisi, pero parang labas lang sa bunganga. Patawad Panginoon, pero hindi talaga ang pagsisisi na kailangan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung talagang iiyak talaga tayo na isipin natin na hindi tama yung ginawa natin, kaya dapat natin pagsisihan. Hindi yung labas lang sa bunganga and then after that wala na. No. Kaya ito ay ang ano dito is magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan. So lahat tayo, ang pagsisisi na dapat nating gawin ay tatalikod tayo. Ano man ang mga gawain na hindi ka lugod-lugod. Katulad ng mga bisyo, may mga itinatago tayo, yung puso natin na hindi tama yung yung utak natin. Kaya ang pagsisisi, talagang yung change of heart, ika nga, mapapalitan ang puso natin, ang utak natin, at ang emosyon natin. Kung katulad sa akin, na I have this problem with my emotion na once na nasaktan ang emotion ko, ako ay talagang lalaban kaagad. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Na pagkano, huwag tayong padadala sa emotion natin dahil ang emotion natin talagang salawahan. Salawahan ng emosyon natin. Pwede sasabihin niya na ngayon, I love you Lord, mamaya, nakalimutan natin ang Diyos. Kaya kailangan na ang puso natin ay magbabago, ang pag-uutak natin, kaya nga sabi na mababago kayo dahil sa kaisipan natin na huwag tayong magpapadala sa trabaho ng mundo. Ano ang nakikita ng mga mata natin ay huwag sana tayong madidisip. Na ang utak natin, puso natin, utak natin, at ang emosyon natin. Yung kinanta natin kanina, walang imposible sa Panginoon. Dahil kung talagang isuko natin ang sarili natin, body, soul, and spirit, isuko natin that Diyos, Panginoon, sige, ikaw na ang magmula ngayon, ikaw ang magtrabaho sa buhay ko. Hindi ko kaya lahat itong mga ito. Dami kong pinagdadaanan. Huwag tayong magpadala sa mga circumstances sa buhay natin, sa sitwasyon, at ano pa man yan na darating sa buhay natin. Pag tayo, kaya tayo nakakagawa talaga ng hindi kaaya
We sin because of our heart, because of our mind, and ang emotion natin. This is reality. Pag ikaw ay yung galit mo, bakit ka nanakit ng kapwa mo? Dahil sa emosyon mo, right? Pinairan natin ang emosyon natin, kaya tayo nakasapok ng kapwa natin, o kaya mumurahin pa natin ang kapwa natin nang dahil sa emosyon. Kaya itong mga ito yung sabi na pagsisihan natin itong mga ito, ipatubaya natin sa Panginoon. Yung sabi niya rito na, pagsisihan ang bawat isa sa inyo, kaya lahat tayo pagsisihan natin kung ano ang mga gawain na hindi kaaya-aya. Amen. At yung sabi niya rito na magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Yan, sa pangalan ni Jesus tayo magpabautismo. Hindi sa pangalan ng simbahan, hindi sa relihiyon na tayo magpabautismo. Dahil ang pagbabautismo ay sa pangalan lang ni Jesus. Kaya nga sabi niya, baptized in the name of Jesus Christ. Hindi sa kung ano-ano dyan. Kaya isipin natin na lahat ito ay sa Diyos lamang. Ang pagpapabautismo, hindi yung para maging membro ka. Kasi sometimes, ang ginagawa natin, para sasabihin nila ako, may simbahan akong membro ako ng isang church. But actually, we are just doing it for the sake of doing. Wala sa puso natin. Dapat, mga kapatid, isipin natin. Mahirap na, malapit na ang hukom ng Panginoon, hindi natin alam. Pwede na, hindi siya darating pero paano ang buhay natin? Alam ba natin kung hanggang kailan tayo mabubuhay? Kaya bago tayo magsisi na natin na yung sabi nga na huli ang lahat pagminsan, kung alam ko lang. Kaya pag tayo ay may napapakinggan natin, I think it's maganda na isa puso natin para ito ay magagawa natin. Yung sabi nga na walang imposible sa Panginoon kung ang Holy Spirit, ang Santo Espiritu ang magtatrabaho sa bawat isa sa atin. Malaking bagay ito. Dahil walang mahirap na yung sabi niya, repent and be baptized. Dahil yung baptism na ito ay isang paraan ito na tayo ay malilinisan sa ating mga kasalanan. Diba? Tayo ay naliligo para matanggal kung nagtrabaho man tayo na madumi ang katawan natin, malinis ang dumi, yung mga pawis natin, amoy natin matatanggal pag tayo ay naliligo, right? Maging fresh ang pakiramdam natin. Ang baptism when it comes to para sa kaligtasan natin, ayan ang tayo'y malilinis sa mga kasalanan natin. Kaya sabi niya na, be baptized in water for repentance and with the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Kaya sabi niya rito na, you will receive the Holy Spirit. Ang baptism na yan, malinisan tayo sa mga kasalanan natin at tayo'y maging membro sa pamilya ng Panginoon. We become member of the family of God, hindi yung member of the church o member of a religion. It is we become membro tayo sa pamilya ng Panginoon. Amen. Ang isipin natin, this is the way to salvation na hindi tayo pwedeng magbabautismo na walang repentance. Kaya bago baptism na ilulubog ka sa tubig, kailangan ng tunay na true repentance. Bago ka ilubog sa tubig, pagkalubog mo, pag-akyat mo, ikaw na ay malinis. Na kung isipin natin, yan ang representation ng si Jesus. During Holy Week, intindihin natin na huwag tayong basta na lang sumasama sa ano na hindi natin maintindihan.
kasabihan na siya ay pumunta sa lupa, nabuhay, namatay, at sa pangatlong araw siya ay nabuhay muli. Na tayo ay mabubuhay muli. Yung resurrection na yan, ayan yung nalinis tayo dahil sa pagkalubog natin sa tubig, pag-ahon natin tayo malinis. Ito ay by faith that all our sins are forgiven. Amen. Na dito natin maano na repentance is very important for our own salvation. Kasi sometimes, pag marinig lang natin yung John 3:16, right? Yung John 3:16, whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Ayan ang ano dyan. Oh. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na lahat tayo, I know and I know, na lahat tayo gusto natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero huwag na lang tayong, yung sabi niya, kung maniwala tayo kay Jesus, hindi lang ganon. May mga susunod pang gawin natin. Na talagang kailangan na tayo magsisi, kailangan na tayo magpabautismo. Para talagang ano yan na tayo ay membro ng pamilya ng Diyos. Amen? At yung sabi niya rito that you will receive, tatanggapin ninyo ang regalo ng Panginoon, ang Santo Espiritu, na siya ang walang makakagawa sa nagagawa ng Espiritu sa atin. Hindi natin magawa ang sa pananampalataya natin kung wala ang Holy Spirit na siya ang gagabay sa atin. We cannot do everything. Hindi natin pwedeng mahalin ang kapwa natin, hindi natin pwedeng patawarin kung sino ang nagkasala sa atin, dahil ayan lamang ay sa Holy Spirit ng gagaling. Dahil sa gabay niya sa buhay ng bawat isa sa atin, na tayo ay nakakagawa ng kalugod sa mata ng Diyos. Hindi atin yan. Hindi atin yan. Yan ay dahil sa Santo Espiritu na gumagabay sa atin. Kaya dito natin makita na talaga ang natin, ang pananampalataya natin, hindi basta-basta. At ang salita ng Diyos na pinapakinggan natin, huwag natin baliwalain. Ang sabi niya pa dyan, kaya ngayon sabi niya na iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Ang ganda pa ng sabi nito sa verse pwede pakibalik mo sa verse 38, right? 38. Okay, 39. 39. Sa verse 39. Okay? 39:40. Marami pang ipinahayag si Pedro, hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyon. Sabi niya dyan. Verse 39. Sapagkat ang banal na Espiritu ay pinangako sa inyo at sa inyong mga anak. See? Ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng tao na nasa malayo. Sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsilapit sa Kanya. Kaya, ang ano dito, hindi lang sa atin, pero at sa inyong mga anak, with the generation that comes along, na sila ay kasama ang mga yan. Na pag tayo'y nanampalataya, ito ang kaigihan dahil hindi lang tayo ang magkakamit ng lahat ng kabutihan ng Diyos, kundi pati mga anak natin. That as we do our part, mga anak natin kasama ang mga yan. But we know that salvation is individual, pero yung isipin natin ng protection
salvation ng Diyos, mapahamak, imbis na mapahamak sila nang dahil sa pananampalataya natin, sila ay kasama. Dahil siyempre, i-ano natin na kailangan na kung ano ang sabi ng Diyos ay tutupad tayo. Repent and be baptized and receive the Holy Spirit. Kaya sabi dito sa Colossians 2 verse 12, okay, nilibing kayong kasama ni Kristo ng bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay ng kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Na tayo ay nananalig dahil sa pananalig natin, naniniwala tayo na ay kasama natin si Kristo. Na whatever is going on with Christ, na lahat-lahat ay trabaho ito ng Panginoon, Diyos Ama. At ang pakiano yung Titus 3:5, please. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil kung maniwala tayo sa trabaho ng Santo Espiritu sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Diyos that we're supposed to be grateful sa mga nagawa niya sa bawat isa sa atin. I know, naniniwala ako na lahat tayo meron at merong nagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kahit tayo'y makasalanan, ang Diyos pa rin ay nandidiyan na hindi niya tayo nilulubayan. Nandyan pa rin yung mga iba dyan na nagda-doubt, yung parang hindi naniniwala. Sabihin ko sa inyo, gumagalaw pa rin ang Diyos sa inyo, sa ating lahat-lahat. I have that experience na noon ako ay parang totoo kaya ang mga yan na pagkano kinukutsa ko yung mga nanampalataya noon. Pero doon ko nakita na sa katigasan ng puso ko, gumalaw pa rin ang Diyos sa buhay ko. Kaya nung oras na talaga na ako ay bumigay, doon ko na nalaman na lahat pala ng dapat na mapahamak ako, dapat na mapauwi ako ng Pilipinas dahil wala akong papel, mga ganon, hindi ginawa ng Diyos dahil alam ko na siya ang bumabay sa akin. At ngayon nung nampalataya ako, doon ko pag-isipan ko yung nakaraan, doon ko na ang Diyos pala ang gumalaw sa buhay ko. Despite of my disobedience, kaya yung sabi ko, kahit na tayo makasalanan, may habag ang Diyos sa bawat isa sa atin. May habag ang Diyos. Kaya ito ang isipin natin na huwag natin baliwalain ang pag-ibig ng Diyos na walang katulad. Amen? Let us, ang dito is dahil sa pagsisihan natin, kung ano ang dapat natin na pagsisihan na gawain, hindi natin masasabi na wala tayong kasalanan. Marami pa rin nangyayari sa araw-araw na meron at meron tayong kaya importante yung pagsisisi. Dahil kung hindi tayo magsisi, paano tayo patatawarin ng Diyos? So we need to repent, and we need to be baptized in the name of Jesus, and we need to receive the Holy Spirit. Ayan ang dapat natin gawin sa buhay natin. Amen. I hope na at yung sinabi ko kanina sa Titus na hindi tayo naliligtas. Isipin natin that we can lose our salvation. Hindi tayo magliligtas dahil sa kabutihan natin, pero dahil sa kagagawan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Ito
ang encouragement ko, let us continue. Patuloy pa rin tayong makikinig sa hindi lang sa pakikinig, basahin natin ang Biblia natin, and then i-encourage natin ang mga kapwa natin. Amen. Let us pray. Thank you, Father. Maraming salamat sa pahayag mo na naman sa umagang ito sa bawat isa sa amin. That indeed, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Maraming salamat naman sa itong pag-remind mo sa amin that we need to repent of our sins. We need to be baptized kung sino ang mga hindi pa nabautisan, that you will be the one to speak to them, Lord, that they go into baptism in order that they will receive your gift, the Holy Spirit. I commit everything into your hands, and Lord, seal your words in our hearts, that we may live through it. In Jesus' name I pray. Amen and amen. I give back to the MC.